galing ni Lord. Talaga sinamahan niya po ako from morning to afternoon. And then I realized that my BP shoot up on the level that I cannot bear. Salamat po sa Panginoon at yung strength niya ay sumama po sa akin. Sinamahan po ako sa strength ng Panginoon. Kaya po ngayon ako ay Tuesday, Wednesday, Thursday. Thursday ba ako lumabas? Thursday, no? So, Thursday afternoon. Thursday, Friday, buong maghapon, Saturday. Oh yeah, it's my second day. Ayan. Pero salamat po sa Panginoon. Ganun pala, pagka nakikipaglabang ka, hindi mo iniisip kung wala na akong iniisip. Kung makukuha niya ako o hindi. Oh, yeah, salamat sa Panginoon. And God is so good. God is so good. Na-realize ko nga lang po ito nung pauwi na kami. Ako lang na-realize na dumaan pala ako doon. Salamat po sa Panginoon at hindi niya ako pinabayaan. Meron pang plano ang Panginoon, hindi pa ako tapos. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo muli. Yan, panaupo ko lang kayo sandali para manahimik ng konti ang inyong mga paa at tuhod. And samahan niyo po ako sa pagbabasa sa John chapter 4, verses number 31 to 38. And this is what I've learned, what I've got from the day 1 until the day 3. Oh, day 1 to 7 and then 1 to 3. 1 to 2. Sabi po dyan, may kasama ba tayong ibang lahi? Wala. Okay, mukhang ibang lahi lang. Meanwhile, his disciple urged him, "Rabbi, eat something." But he said to them, "I have food to eat that you know nothing about." Then his disciples said to each other, "Could someone have brought him food?" "My food," said Jesus, is to do the will of him who sent me and to finish his work. Though you have saying, it's still 4 months until harvest, I tell you, open your eyes and look at the field. They are ripe unto harvest. Even now, the one who reaps, draw a wages and harvest a crop for eternal life, so that the sower and the reaper may be glad together. Wow! Sower and reaper may be glad together. Tandaan niyo po yan. The saying, one sow and another reap, it's true. I sent you to reap what you have not worked for. Others have done the hard work, and you have reaped the benefits of their labor. Purihin po ang Panginoon. And I believe in my heart that this is a words that God want us to have this opening year. Hindi pa ho tapos ang taon na ito. Ang buwan na ito, mag-o-open na po tayo. Ang sabi po dyan, ang hindi ko makalimutan na sinabi ng Panginoon ay the sower and the reaper were together. They are so glad. Wow. Yung nagtanim, natutuwa. Pati umaani natutuwa. Hindi yung nagtanim ang nagagalit sa umaani. Kasi inani niya yung tinanim niya. Pinaghirapan niya. Kundi both of them are happy. Sabihin niyo nga po bago kayo umupo, we are happy. Okay, happy ba kayo at tayo ay taga-ani na ngayon? Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Makakaupo na po ang bawat isa.
So the sower and the reaper are happy. Ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga ay the essential will of the Father. I don't know if I write it there. Okay, the essential will of our Father. Yan yung mahalaga na kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin, to reap. So, sino na ho ba ngayon sa mga pagkakataong ito ang madalas umaani sa atin? Nakakaani na ba tayo? Panahon na po ng pag-anihan ngayon. According to the Bible, it is ripe. The field are ripe unto harvest. So panahon ng anihan ngayon na hindi natin pinaghirapan. Imagine mo yan, ha? Hindi natin tinrabahong mabuti, pero umaani tayo. At natutuwa din ang nagtanim. No? Kung halimbawa tayo man ang nagtanim, matutuwa din tayo dapat. Hindi yung, bira yung mga nag-aani na ito. Inani lang na lang nilang inani yung pinaghirapan ko. Di ba? Ganon dapat, magiging damdamin. Pero hindi. Ang sinabi ng talata, both of them are happy. Amen. Okay. So sabi po dyan, to make the long story short, and you know the story. This story tells about yung babae at si Jesus sa Jacob's well. Iigib yung babae ng alas 12 ng hapon at si Jesus din nung mga sandaling ito ay pumunta doon. Walang panalok, walang anuman, pero sabi niya, kung alam mo lang kung sino itong nasa harapan mo. Nagtaka yung babae, sabi niya, paano ba naman yun? Paano niya ako bibigyan ng tubig? Dahil nga humingi si Jesus ng tubig, tapos sabi niya, hindi naman ayaw ng babae, no? Hindi naman ayaw magbigay, kundi sinabi niya lang yung kanilang kustumbre. They are not mingling to the Jews. Pero sabi ni Jesus, kung alam mo lang na yung tubig na ibibigay ko sa iyo, yan ang magiging dahilan para mawalan ka ng uhaw. No? Taka yung babae, sabi niya, paano yan? May panalok ka ba na hindi ko alam? So kinento na ni Jesus, ganyan. At sinabi na sa kanya, ito ikaw ang buhay mo, ito ang asawa mo na hindi mo asawa ngayon. Nagulat ng babae, sabi niya, tila kayo'y propeta. Ako nga, sabi niya. At pagkatapos po nun, iniwan na ng babae yung kanyang sisidlan at kumaripas na ng takbo doon sa kanilang bayan. Hindi na nahihiya after encountering Jesus. Galing, Nawala na yung hiya niya. Supposedly, mahihiya pa yon dahil may ginagawa. Totoo naman, kapag ang isang tao, ang isang Kristiyano ay merong ginagawang kalokohan, matapang lang yan kunyari. Di ba, no? Pero pagharap niya yung taong talagang malaya, walang kasalanan, yung hiya niyan sa loob ng katawan niya, hindi niya maipaliwanag. Pero naranasan natin yan noon nung una, nung medyo parang titikman ko ba o hindi? Gagawin ko ba o hindi? So itong babaeng ito, nagtataka ako. Dahil this oras ng tanghali, para walang tao na makaigib, no? Wala siyang kasama. Kasi nga nakakahiya Yung patutot noon talagang ibang klase. No? Imagine mo, dami niyang, ilan yung asawa niya daw? 7. Pero lahat yon hindi kasal. Pero nung ma-encounter niya si Jesus, ora mismo, instantly, siya yung nagsiwalat ng kanyang naranasan sa Panginoon. And that's really a lot. Amen? Nung maranasan niya ang Panginoon, ulitin ko, lahat ng mga ginawa niya, alam niyang napatawad siya ng Diyos.
At siya pa nga yung naging dahilan para makakilala yung mga bayan na yon. Imagine mo ilang oras lang, wala pang 3 hours. Nag-disciple silang dalawa ni Jesus. After that encounter, pagbalik ng babae, ibang-iba na yung babae. So hindi yon sa haba ng panahon, hindi yon sa haba ng Bible study, hindi yon sa haba ng marami mong pinagmamalaking verses, kundi iyon ay sa pagbabago. No? Yan yung kaninang nagkikwento kami ni Brother Bobet doon sa sasakyan niya eh. Extra siya. No, hindi sa haba ng pagsamba, pagdalo, kundi ang Kristyanismo ay yung buhay na nabago talaga sa iyo. At yung patuloy na ay binabahagi mo. Yan. Pag dumating ang Panginoon, sasabihin niya sa iyo, paano ba tayo haharapin ng ating Panginoon? Diba? Hindi naman sasabihin na, nakapagpalaya ka ng demonyo. Wala yan. Alam niyo yung pagpapalayas ng demonyo, katiting lang yan sa pagiging Kristiyano natin. Hindi yan talaga ang main. Hindi yan. Yung may magbago sa sinasabi mo at madala mo sa harapan ng Panginoon. Yun ang malupit. Hindi yung, in Jesus' name, mawala ka. Ganyan. Hindi yan. Konti lang yan. No? Talagang, kumbaga sa mundong ito, basic. Amen? Hindi. Yung iba talagang nangangatog-ngatog pa eh. Diyan, may demonyo dyan sa bahay na yan. Huwag kayong pupunta dyan. Tayo namang mga tao, takot sa demonyo, gumagala sa gabi, hindi na pupunta. But God is in our side. No? Tulad nga po ng sinabi ko sa inyo, mula umaga hanggang hapon, sigurado kung wala ang Panginoon noon ay talagang wala na, todas na. Todas na, mabuting-mabuti na ang kalagayan. Kaya ngayon ay pinagpapasalamat ko sa Panginoon, ako ay 2 araw nang pinanganak. Hallelujah. Okay. Una po, the will of the Father, sabi diyan. So, yung essential will of the Father, dapat po yan yung nasusunod ng bawat isa. Ito yung sinabi ni Jesus noon, my food is to do the will of Him who sent me. Gutom na gutom ang Panginoon. Maraming pagkakataon na lumipas sa Kanya. Hinahanap niya yung pagkain, siyempre. Pero mabuti itong mga alagad na to, no? Mga alagad iniwan talaga si Jesus. Kaya mo, Lord, diyan ka lang. We will make sure that we will bring food. At ginawa nga po nila. Pero ang Panginoon during that time, nakipag-usap sa isang sa isang kaluluwa. At hindi lang yun. Naligtas pa yung kaluluwa at saka naligtas pa yung mga taong nakinig doon sa babae. Yun ang naging dahilan kung bakit nabusog si Jesus. Diba, no? Naranasan nyo na ba yung nasa gawain kayo? Nasa sharing kayo, nasa testimonial kayo. Tapos sa tagal nang yung sinasabi, natutuwa ka dahil yung mga response ng mga kaharap mo. And then suddenly, mawawala na yung gutom mo. Talaga palang totoo yun. No? Once you're doing the will of the Father, once you're doing what the right thing, all of your maybe problems or let's say yung troubles, talagang magbabanish. No? Yung pala sekreto. Para mawala ang yung mga palipaligid sa atin, na walang inatupag kundi umatungal, mag-share ka. Magbahagi ka. Yung pagbabahaging, yung nandun yung kalooban ng Diyos talaga, sinasabi mo, hindi ka lang nagbabahagi dahil kailangan mo magbahagi kasi sinabi ng manggagawa, magbahagi ka. Hindi. From the bottom of your heart, you will just show who Jesus is.
Totoo naman si Jesus na kikwento mo. Hindi ka naman magbibiro. Di ba? Hindi yung pagkadating sa pagkatapos ng church service, uwi na sa bahay at magmumukmuk uli doon. Balik uli sa problema. Ang problema po talagang naandyan yan. Hindi mawala yung problema na yan. Pero let your body be so busy with the Lord. So sabi po ng Panginoon, my food is to do the will of Him who sent me. Jesus is fully focused on fulfilling the will of the Father who sent Him. He aligns His life, His priorities, and action with God's purpose and sustenance in obedience. Yung action niya, lahat-lahat. Tingnan nating mabuti. Yung ating bang mga plano, yung ating bang mga priorities, yung ating bang action. Talaga bang araw-araw inspired? Kanina lang sa praise and worship, parang ako lang ang nadry o baka ako lang talaga. Parang nadadry ako. Ewan ko, siguro sa inyo baka hindi kasi ako nagre-recover pa lang eh. Siguro masayang-masaya yung damdamin ninyo, maawit sa Panginoon. No? Walang dryness. Sabi ko parang dryness, parang kulang. Maawit ako para maawit lang yung song. Hindi ko talaga inaawit yung sinasabi ng awit. But then, anyway, yan nyo yan. Iwanan nyo lang muna sandali, baka ako lang yan talaga. For Jesus, doing the Father's will was not just an obligation but a source of deep satisfaction and strength. His food. Sabihin nyo nga po, my food is to do the will of my Father. Totoo ba yan? Our food supposedly is to do the will of Him who sent us. Okay, pangalawa po. Mabilis lang tayo, huwag kayo mag-alala. Pangalawang sinabi ng Panginoon, yung completion of work. Yan. Si Jesus po nabubuhay dito, hindi lang para gawin yung kalooban ng Diyos, kundi makomplete niya ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. Yan dapat ang maging goal ng bawat isa sa atin. To complete, to finish what He has started. Amen? Mabilis lang po talaga buhay eh. Siguro ako nasasabi ko kasi 55 na ako, going to 56. Kung hindi pa ako tuloy-tuloy sana yung buhay ko, naging 55 sana, tapos 56, kaso naputol, tapos nabuhay na maguli. Number 1 na lang uli, balik ako sa uno ngayon. Kaya meron pang 55 years old na uli sa aking buhay. O kaya nga, namamatay ngayon na ba 30? O, 25. Papambihira yan. Ako wala pa, bago pa lang, 1 year old pa lang ako eh. At Tuesday, Thursday, Friday, o 2 days. Kaya salamat sa Panginoon for another 55. Siguro mawala na iba sa inyo, ako nandito pa. The completion of work, sabi ng John 4:34, Jesus continued and to finish His work. Sabihin nyo nga po sa inyong sarili, matapos ko ang kalooban ng Diyos sa akin buhay. Dapat yan. Dapat yan po yung ating pinagpe-pray araw-araw. Kung matatapos, kung tapos ka na, I believe, ganito, kung tapos ka na, kung wala ka na talagang, bagay, panalangin ko yan noon eh. Pag wala na akong magagawa at magiging katitisuran na ako kinabukasan, kuhanin mo na ako. Wala na eh.
Kaya pag nabuhay ka pa, isang araw pa, isa, dalawa, tatlo, isang linggo, abay, ang dami ng tisod sa'yo. Baka yung mga naligtas noon, mahawa pa sa'yo. Amen? Kaya sana matapos natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. And that's it. Nawa, ngayong umaga, paglabas natin dito, talagang yung ngiti sa buhay natin, dala-dala natin. Because we want to do the work of our Father. Sabi diyan, completion of work. Jesus was just interested in starting the work. He was committed to completing the mission assigned by the Father. This includes bringing salvation to the world and preparation the way for others to continue His work. His focus and on finishing reveals a determination to remain faithful to His calling until the very end, regardless of oppositions and difficulties. Yan. Nakalagay ba dito? Ayun, nilagay ko pala. Salamat naman. Saan ba ako? Okay, tama. God called us to begin the task to persevere until they are finished. Kaya nga po itong completion of His work in our lives, hindi madali. Amen? Hindi madali, pero masaya. Pwede ba yan? Hindi madali, pero masaya. Amen? Kasi hindi naman tayo nga harap dyan. Ang Diyos din. Pangako ng Panginoon yan sa atin. He who started the work in us can be able to finish the work, the ministry, the job. Hindi po tayo. Hindi tayo tatapos. Kasama lang tayo ng Panginoon sa tatapos. So, dalawang bagay po ang sinabi ng Panginoon. Nung siya'y nabubuhay pa, nakasama ng mga disciple. If you want to spare your life, if you want to lose your life, ganyan. If you want to save your life, di ba? Sabi ng Panginoon yun. Kung gusto mong ang buhay mo ay humaba, kung gusto mong ang buhay mo ay umiksi, napakabilis lang. Do what that I want to be accomplished in your life. At sigurado ako na lahat ng positive ay mararanasan mo. So kung naglilingkod tayo sa Panginoon at tapos ang iniintindi natin yung mga pasakit, pasubok, pagsubok na tinatamasa natin, ay wala tayong mangyayari sa buhay natin yan. Amen? Panay na lang maktol, yan. Andyan na yung pagsubok, magmamaktol tayo. Okay, sisisihin natin iba. Salamat sa Diyos, wala dito yan. Amen? Lahat dito ay nahihirapan, pero masaya. Amen? So last, yung urgency of the harvest. Napakalawak ng tatabasan. Sabi po ng Biblia, yung what they saw, the reaper will reap. No question asked. Hindi yung nagtanim, kanya rin ang aani. At pagka ikaw ay umani sa tinanim niya, yari ka. This is the time on which the sower and the reaper will be happy. Wala na siyang problema kung sino ang nagtanim. Ang problema ay mag-aani. Sabihin nyo nga po, mag-aani. Sino ba marunong mag-aani? Kahit na siguro kailan lang pinanganak, pag sinabing mag-aani, alam na. Diba? Yung bata nga, hindi natin tunuturuan pag may nadaan ng yung nasa magagandang yung halaman, pipitas at pipitas yan. Hindi mo tinuturuan. No?
Di ba? Hindi niya talaga matitiis na hindi pumitas. Kukuha't kukuha yan. So yun dapat ang maging attitude. Lahat ng madaanan. Kasi napakagaganda ng mga aanihin eh. Di ba? Kapag aanihin na, siguradong hinog na. Ganun na po ba dapat ang tingin natin sa ating kapwa? Yung mga they are ripe unto harvest. That is the reason why you are so excited. Merong isang kwento. Isang soldier ang napag-utusan ng isang task. Sabi ng commander, "Hey soldier, come." Rapid po yung isang soldier. Sabi niya, "Yes sir. I want you to bring this ano nga ba yun? Message to the frontliners immediately." Sabi ng soldier, "Yes, Lord, I will bring that." So, dala-dala na, pack up na, nilagay na yung mensahe. Pagkatapos, papunta na siya. Nung along the way, may nadaanan siya. At ang nadaanan niya ay nangangailangan din. Kailangan din sa frontline. Yung soldier na may tama, pero kailangan niyang makarating din sa frontline para bitbit siya ng nurse. Sabi niya, paano ba to? Hindi ko kaya siyang bitbitin doon sa frontline. Kailangan siyang makarating sa frontline. So sabi ng soldier na mabait, "Okay, I will bring that soldier to the frontline." So, pack up yung message, tapos pack up din yung soldier na dadalhin sa frontline. Tapos nung nakaka-10 kilometro na siya, ang sabi diyan, meron namang isang frontliners na kailangan nandun din sa frontline yung mga pagkain. Hindi na makakapunta yung may dala nun dahil nabilahura sa putikan, yung sasakyan. So sabi ng soldier, "Okay, I will bring that too." So ang dami niya niyang dala. Ano yung dala niyang una? Yung mensahe na importanteng mapapunta sa frontline. Pangalawa, yung soldier na kailangan ding makapunta. Pangatlo, yung food kailangan ding makapunta. Pangapat, ilang kilometro na? 10. Nung 20 kilometers na, meron namang isang soldier din na to complete the mission. Kailangang madala ang mensahe. Dalawa ng mensahe. At yung mensaheng dala-dala nitong soldier na ito ay importante din na makarating dun sa mission. So sabi nga nung soldier na may dala, "Okay, dahil hindi ka makakarating, ako na rin ang magdadala niyan." To make the long story short, 4 yung dala-dala niya. At nung dumating din sa frontline, wala na. Hindi na kailangan yung lahat ng kanyang mga ginagawa o kanyang dadalin. So, kayo na mag-isip kung kaninong kasalanan. Okay? Marami kasi sa panahon po natin, napaka-urgent ng sinasabi ng Panginoon. Pero ang dami-dami nating kung ano-anong mga bagay na mabuti naman. Maganda naman. Pero inuuna natin yon. Sabi ng soldier doon sa frontline, "What is that for?" Wala nang kalooban yan. Wala nang magagawa yan. Natapos na. Natapos na yung digmaan. Natalo na tayo. So, in order for us to be a winner, let's prioritize these important matters in our time. The harvest is really plentiful, but the workers are really so small. Hallelujah. And then, sabi po dyan, "Do you not say 4 months more than the harvest? I tell you, open your eyes and look at the fields.
they are ripe for harvest. In order for you to be happy, no? To be victorious. Yan po yung victorious, hindi yung victorious na salamat po sa Panginoon at ako po ay nakaraos at salamat po sa Panginoon at ako ay nakapagtagumpay sa aking pong problema. Salamat po sa Panginoon. Hindi yun. Sabi ko nga sa inyo, basic lang yun. Basic. Yung pagkakataon na sinasabi ng Biblia rito, na makapagdadala sa iyo ng unscribable, unfathom, yung isang kaluluwa na magbalik sa Panginoon. Imagine mo, isang kaluluwa lang, madala mo sa Panginoon, buong kalangitan nagkakagulo na. For that one soul. For that soul na hindi mo iniwan. For that soul na hindi mo pinabayaan. For that soul na talagang pinagkakaabalahan mo. Binibilihan mo ng kape. Diba? Yung iba, kape lang eh. Oh. Yung iba, kakapihan mo lang. Makausap mo lang. Fulfilling na yun. And that's it. Hindi mo kailangan yung maraming bagay na alam mong mabuti. Okay, mabuti lahat ng bagay na gagawin mo. But our priority must be like this. Our priority means aligned. Pag-align natin sa kalooban ng Panginoon. Dito na po ako sa conclusion. Sabi dyan, number 1, align God's will. Tama ba? Wala na siguro. Hindi ko na ilagay. Align God's will. Nakalagay ba? Ayun. Seek God's direction daily through prayer and scripture. Let His will shape your decision, priorities, and action. So daily daw, kailangang maka-align tayo sa Panginoon through prayer. Sigurado, nagpe-pray pa tayo. Amen? Scripture. May devotion pa tayo. Hindi pagkalinggo lang, ha? So dito, walang problema ang devotion. Kasi halos daily, nagkumahog yung bawat department ng devotion. Yung mga nanay, panay posting na devotion, naghihingi pa ng sorry. Naku, sorry, hindi ko na i-upload. Ang haba kasi. Nababasa ko yun eh. Yung tatay din, aba? Ba't ang tagal na yata, hindi ko naririnig yung devotion. Pero may devotion pa tayo, di ba? Hindi lang napopost. Hindi lang napopost yan. Pero may devotion. Di ba? Kasi tuwan-tuwa tayo na alamin yung kalooban ng Diyos sa araw-araw na pamumuhay natin. Ay lalo naman tong mga youth. Amen. Dahil sa youth pa tayo, wala pang masyadong abala, yung devotion ay talagang number 1. Hello? Youth? Persevere to completion. Commit to finish the work God has called you to do, whether in ministry, relationship, personal growth. Stay faithful even when it's hard. Kailangan may natatapos tayo daily. Bawa ngayong araw na to, ano bang dapat mong tapusin? Halimbawa, yung sa ministry, natapos ng music ministry. Music tayo. Kailangan matapos natin ng buong puso, buong kaluluwa, buong pagtsatsaga, may kasiyahan, ang ministering nasa harapan ko. Tapusin niya, umagang-umaga pupunta rito. Tingnan natin kung tapos Umagang-umaga pupunta rito, maglalagay, magsiset, maggaganyan, tapos aawit, tapos tutugtog. Tapos na ba doon? Hindi pa, uuwi pa. Mag-uuwian pa, magliligpit. Okay, ano pa? Ministry ng music. Kakain. Di ba? May pagguntahan sa kaibigan, matutulog.
Tapos na. Tapos ba? Hindi ho doon. Hindi pa. Basic pa lang yung ating nagawa. Our real work is when we go out, when we share what's God's goodness. Yun nangyayari sa atin. O meron bang nangyayari sa atin dahil umawi tayo, dahil tayo ay nagbigay ng panahon sa Panginoon, may nagbago ba? Tapos sabihin natin, God is alive. How much? Sabi ng iba. Paano mo sasabing ang Diyos ay buhay? Okay, kwento natin. Kwento natin. At sigurado ako, bawat isa ay may kwento. Bawat isa sa atin. Magkakaroon ng bagay na patungkol sa Panginoon. Dahil nga, siya ay buhay. Amen? Ano pa? Halimbawa, kung tayo ay, wag naman yung music, yung ano naman, taga-attend na lang yan. Taga-attend. Pagising sa umaga, magpe-prepare. Ready for ministry. And then go and join the ministry. And sing a song and hear the word of the Lord. And after that, hindi muna, sabit-sabit. Punta muna sa isang restaurant at kakain. Pagkatapos uuwi. Ano pa? Ano pa sa palagay nyo? Uuwi, uupo sa bahay, dyan yung kaasawa. Kung may asawa, mag-uusap sila ng asawa. O yun, yung isa, mangangawil pa daw. Extension. And then pagkatapos po mangawil, uwi man ng bahay. Pagkatapos umuwi ng bahay, anong gagawin? Tulog. Pagkatapos, gigising sa umaga, ngangawil ulit. Di ba? Ganun lang rotation. Tingnan niyo mabuti. Panalangin ninyo sa Panginoon kung anong kalooban ng Diyos. Amen? Hindi lang yan. Nabibiro ka lang ng kaaway sa ginagawa mo. Nililibang ka lang. At itong time na ito, hindi na ito yung uso, hindi na ito yung time na para maglibang. Okay? Pag kinamusta ka, kamusta ka, sabihin natin, ay okay lang. Tingnan mo, okay naman ako. Di ba? Pag kinamusta ka na, talagang gumagawa ka sa Panginoon, anong sasabihin natin? Grabe, ang hirap naman ng pinagpe-pray ko na yun. Hindi, ang hirap naman nung nakasharean ko. Talagang hindi ako pinansin. Pinagdabugan ako. Manalangin tayo. Okay, manalangin tayo. Lord, pinapanalangin ko po si Sister ganito. Yun. Yun ang isang bagay na napakagandang pag-usapan araw-araw. Di ba? Kasi wala na po yung time na na kamusta kapatid? Eto, okay lang, mabuti. Alam niyo yung mga kinakamusta natin na yan, minsan nakakaawa na eh. Pagkakamustahin ka, ang maisasagot mo lang, eto, mabuti. Anong pagiging Kristiyano mo dun? Diba? Kamusta ka kapatid? Parang ang payat-payat mo. Oo nga kasi dami kong problema eh. Puyat-puyat laging may trabaho, laging may gano. Hindi, mabago na. Nawa, babago na ng Panginoon yung sistema, yung mga action natin. Pati alignment ng ating pumbuhay. Baguhin na ng Diyos. Talagang magpaka-Kristiyano na tayo this morning, this day. Mabago. Napakasarap po na mabago ang buhay. Ayaw niyo ba yun? Pwede na sa atin yan. 50%. Baguhin tayo ng Panginoon. We have a lot to do. And you have that power to bring one soul. Amen? Lahat ng yan, isinupply ng Diyos sa atin. Alam niyo kung bakit kayo pinoproblema at namumroblema lagi? Kasi yung problema na yan, alam ng dyablo na
Kapag yan ang inihatag sa iyo sa harapan mo, buong maghapon yan na iisipin mo. Pero yan, problema lang yan. Ang problema talaga natin, yung priority natin. Amen? Which is the soul. Nagbubungangang mga kasama mo sa trabaho, walang inatupag kundi bungangaan ka. Ayan! Napakagandang kurtin yan. Hindi, sharean. Okay? Yan yung mga bagay na kailangang matapos natin araw-araw. Dahil kung hindi mo matatapos yan, hanggang sa susunod na mga araw pa, yan pa rin ang magiging problema mo. At panghuli, act with urgency. Share the gospel boldly, look for opportunity to serve and to minister to others, trusting God has prepared a heart to receive His message. Ulitin ko, act with urgency. Ano yung una natin gagawin? Align. Pangalawa, persevere to completion. Pangatlo, act with urgency. Yung paglabas natin dito, alam niyo nung unang kaliligtas ko pa lang, pagkagaling ko sa loob ng church, naramdaman ko talaga ang Espiritu Santo. Aba, lahat ng makita ko dyan sa labas, gusto ko sharean lahat. Gusto kong warningan. Abay, parang nawala na ngayon. Kailangan matapos tong gawain ito at makauwi na, makaganon. Ilan lang iniisip. Tapos hintayin uli ang susunod na linggo. Yun ba yung buhay natin? Hindi po. Naku, ang dami nating sinayang na panahon. Pero salamat sa Panginoon, salamat sa Kanya talaga. He is still faithful and true to us. He is still convicting us. He's still teaching us to obey Him. Amen? Hindi na yung tayong mag-iisip na parang bata. Kasi we are matured. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, mature ka na. Matura ka na. Amen? Mature ka na. Okay? Sabihin mo yan sa Panginoon at sa iyong sarili, mature ka na. Okay? Anong pagiging mature? Mature. Mature to minister to others. Amen? Mature na maging, hindi yung drama mo ang papakinggan dito. Hindi. Yung kwento ng Panginoon. Like Jesus did. Hindi yung drama niya yung inintindi niya. Ang inatupag niya ay mangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay niya. Amen? Nagugutom na ba tayo? Hindi pa. Okay, mamaya pa. So, meron pa tayong 30 minutos. Okay? Maganda kasi pag-usapan yung bagay ng Diyos eh. Di ba? Totoo ba yung mga ngiting yan? God is still alive in us. Don't just waste our moment and our time here on earth. Napakasaya po. Makikita mo yung buhay mo. Subukan mo magdala ng isang kaluluwa. Yung talagang dalang-dala mo. Dalang-dala. Hindi yung dinala nga nung linggo. Pagkatapos iniwanan na. Hindi ganoon. Dadalhin mo talaga sa Panginoon. Sa Panginoon. Ibig sabihin, dinala mo siya, lagi mo siyang kinakausap. Hindi man siya dumalo ngayon, sige, kakausapin mo uli. You will reach him out. You will still bring coffee or drink coffee with him. Sige, tuloy-tuloy hanggang sa talagang lumago siya. Ang Diyos naman, hindi naman nangangailangan niya na marami kang mapalago eh. Talagang mapalago. Ma-disciple. At pagkatapos, pagka-aalis ka na, nakikita mo siya. Diba? Yung pag kinakausap mo, kamusta ka na? Sabi nung kasama mo, eto, mabuti lang. Ikaw, kamusta? Ang tagal nating di nagkita.
Sino may kasalanan hindi sila nagkikita? Di ba? Andito ka pa. Wala ka pa naman sa ibang bansa. Hindi ka pa dinadala ng Panginoon sa kung saan lupalop ng daigdig. Ang dami nating mga nagagawa na medyo nalilibang tayo sa kalooban ng Panginoon. Tumayo po tayong lahat. It is today's Christian's climate. It is easy to become overloaded with other people's mission. One of the hardest things to do is to say no to various worthy opportunity of service so personal mission can be fulfilled. Sabi po sa Proverbs 5:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, He shall direct your path. Yan po ang napakalawak po ng ibig sabihin ng trusting the Lord. So from this time on, let us pray to God. Na yung kalooban niya mangyari sa ating buhay, despite of many circumstances. Hayaan mo lang yung circumstances na yan. Let's say, hindi natin mangyaring makuha lahat ng magagandang bagay, kundi yung priority sa ating buhay. Let us come unto the Father and let us ask Him, Lord, ano po ba ang magagawa ko sa iyong kalooban, sa iyong kaharian? Sabihin niyo po sa puso ko. Hindi yung mga bagay na ito. Hindi yung mga bagay na pumipigil sa akin para magamit mo ako. Tanungin mo sa Panginoon, sino po ba ang taong ilalagay mo sa puso ko? Hindi po ilalagay ng kung sino yan. Walang kinalaman ang kaaway sa taong yan. May kinalaman lang ang kaaway kapag lalapitan mo siya, sharean mo, babaginan mo, diyan makikialam ang kaaway. Pero as long as you are still awake and you want him or her to know Christ, may the Holy Spirit guide you and help you. Hallelujah. Lord Jesus, thank you. Thank you, Father, for your message. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat alam ko na ikaw ay totoo pong kumilos sa bawat isa sa amin. Gamitin mo po ang bawat isa according to your purpose, according to your will. Oh Lord God, thank you that we are a victorious Christian. Nothing here on earth can really harm us because you are with us. Lord, help us to know and to realize that we have a mission. The mission is in our hand. The mission is in our feet. The mission is in our lips. All we have to do is just to open this and to share the gospel, the good news to all people that we will encountering. Lord Jesus, help us, Lord God. Hallelujah. May your work in us, Lord God. May the power of the Spirit manifest to every one of us. Panginoon, maraming salamat po. Oh Lord God, salamat po. May your heart be the heartbeat of our heart. Hallelujah. Maging tibok nawa ng aming mga puso, ang tibok ng puso mo, Panginoon. Ngayong mga panahong ito, salamat, Panginoon, buksan mo po ang aming mga matang espiritual upang makita namin ang talagang hinaharap
ng talagang bukas, Panginoon. Hallelujah. Show your power to every one of us. Hallelujah. This is what we are asking to you. Let us encounter you this morning. Let us know your will this morning. Hallelujah. Panginoon, Panginoon, Panginoon. Hallelujah. May your heart be the heartbeat of our heart, Lord God. Ang mga puso namin, Panginoon, ay dinadalangin namin sa iyo. Maging ang mga mata naming spiritual, dinadalangin namin sa iyo. Buksan niyo po ito. Ang habag sa aming puso, Panginoon, ay lalo mo pong palakasin, palawigin, katulad ng pagkahabag mo sa mga kaluluwa. Panginoon, salamat po at kami iniligtas mo. O Diyos, sa mga pagkakataong ito, hayaan niyo po na yung gospel ang patuloy na maipangalat namin, Panginoon. Hallelujah. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, ang bawat individual na miyembro ng iglesyang ito. Panginoon, salamat po, Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. May your glory be in our lips, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, karya sakanamayante. Hallelujah. Oh, rabakashekariyan nalanahanda. Oh, hallelujah, hallelujah. We worship you, Father. We worship you, oh God. We worship Asikayante. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Yes, oh Lord God. Yes, oh Jesus, Jesus. Oh, rabakasekariante. Hallelujah, hallelujah. Oh, rabakasekariante. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Oh, yes, oh Lord. Yes, oh Lord. Hallelujah. Bawat isa po sa amin, kami po lumalapit sa inyo, kami tumatawag sa inyo, Panginoon. Hallelujah. May your Spirit, Lord God, work through us. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord God. Panginoon, ang himala, the silence